So ayan po siya, ganyan po siya ka-sensitive. Sa mga naghahanap po ng electrician toolset, ano po, so mayroon po tayo dito nga Inco 5 pieces electrical test kit. So ito po yung kanyang mga laman, ano, digital multimeter, infrared thermometer, digital AC clamp meter, test pencil, at ang ating intelligence voltage detecting stripper. So available po yan dito sa ating yellow basket. Ito po yung laman niya kapag dumating na po ito sa inyo, ano. So buksan natin, ito po siya. Meron po siyang kasamang manual. Lahat po ng impormasyon ng tools na ito ay nandirito na po sa ating manual. So, ayan, na tayo sa ating wire stripper. So ito po yung itsura niya. So ang kagandahan po nito ay meron po siyang non-contact voltage. So madali lang pong gamitin ito at ituturo ko po sa inyo. So meron po siya dito nga dalawang battery. So kapag gagamitin niyo po siya sa pag-detect ng ating current, meron po tayo dito ang sample. Ito po siya plug. So ang gagawin niyo po ay pipindutin niyo po siya dito. So ayan, at ididikit niyo siya sa live wire. So ayan, kapag tumunog po siya, ibig sabihin nakaka-detect po siya ng live wire. So ayan po. At ito po yung kanyang function. So ayan, so automatic na po ito. Ilalagay niyo na lang po dyan yung wire at po siya na po siyang bababalatan. So, gagawa tayo ng sample. So, mayroon tayo ditong sample, dalawang wire, ano, magkaibang size. So, ang kaya po nito ay 10 gauge to 24 at 1.2 to 6.0. So, ayan po siya. So, testingin natin po, ano. So, ito po yung ating malaking wire. So, ganyan po siya. So, ayan po. Napakadaling gamitin po, ano. Wala pong kagasgas yung ating wire. So, ayan. Dito naman tayo sa maliit. So, isasalpak nyo lang siya dyan. So, ayan po. At mababalatan na po siya. So, ang kagandahan po dito, mayroon po siya dito nga pangkat ng wire. So, ayan. Isasalpak nyo lang siya dyan. So, ayan po siya. Dito sa maliit. At meron na rin po siyang pang-crimp po. Ito. Pang-crimp po yan ng ating mga terminal lag. Yan po siya. Pang-crimp po siya. So, yan po yung mga function niya. So, dito naman tayo sa ating clamp meter. So, ito po yung ating clamp meter. Ito po yung kanyang mga function. Ito po yung kanyang ampere, no? So, iba-ibang capacity ng ating ampere. Ito po yung ating, buksan natin. Yan, ampere po yan. So, meron tayo dito DC voltage. Meron po tayo dito ilaw ng backlight. DC, AC. At ito po ay ohms, continuity at diode. So ito po yung mga function niya sa pag-iiba-iba po ng function niya, no? So ayan. So dito naman sa baba, ito po yung kanyang capacitor tester. At meron na rin po siya ditong ilaw. So pipindutin nyo lang po siya ng 3 seconds. So, ayan po siya. At ito-test din po natin yung kanyang ampere kung gumagana ba. Meron po tayo dito nga sample na wire. Ito po, meron tayo dito wire. So, ikakabit lang natin yan dyan sa line, ano. So, ayan po, oh. Yan po yung ating kino-consume na load. So, ayan. Dito naman tayo, testingin naman natin yung kanyang gamit tayo ng test probe. Testing po tayo ng voltahe. Ayan. So, set lang natin dito sa AC. AC po, ano. So, mag-ingat po kayo kapag gamit kayo ng AC dahil maaari po kayong makuryente. So, ayan. So, mag-ingat po kayo kapag mag-experiment kayo at gagawa kayo ng ganito. So, titestingin natin yung kanyang AC voltage. So, ayan po yung reading ng ating AC voltage. So, ayan po yung voltahe po dito sa lugar namin, 194 volts po, ano. So, ayan. So, gumagana po siya. So, napakaganda po. So, next naman tayo. Bago muna ito, ano. Dito naman po tayo sa ating test pencil. So, ito po siya. So, ito po yung kanyang power on. Yan po siya. At meron pong ilaw po yan dito. Pipinutin lang natin ng isang beses.
So testingin po natin siya dito sa ating outlet ano. So ayan po, na-detect na po yung current po ng ating wire ano. So ayan po siya. So para malaman natin kung ilang voltage na po yung pumapasok diyan, dumadaan diyan. So pipinutin po natin itong voltage. So ayan po, nare-reading niya ano, 185 volts. Yan po yung nare-reading niya dito sa ating outlet. So ganun po siya ginagamit. At saka wala po tayong pang-sample ng DC natin. So para malaman natin kung ano yung positive at negative. So napakadali lang po nito gamitin. Nasa manual po yan. Meron na rin po siyang nakalagay dyan na battery. Pero kapag bumili kayo, hiwalay po yung battery. Kayo na lang mismo ang maglalagay. So next tayo. Try muna natin. Dito naman tayo sa ating infrared thermometer. So ganito po siya gamitin. Ano? So open nyo lang yan. Meron na pala siyang battery. Linagay ko na. Ito po yung kanyang mga function. Yan, manual. Yan po yan. Yan po yan. Iset niyo po yan dyan. Ano? So, ito po yung kapag gusto nyo lagyan ng laser o gusto nyo tanggalin. O yan, wala po siya. O. Ayan. Ito po, mayroon din siyang pailaw. So, ginagamit po ito para matest ang temperature ano, ng ating surroundings. So, pwede rin po sa ating katawan. Testingin natin. No? O, yan po yung ating init ng ating katawan. So, ayan. So, napakadali lang po nito gamitin, ano? So, next tayo, dito tayo sa ating digital multimeter. Dito po siya buhayin. Ayan po siya. Ito po yung kanyang mga function, ano? AC voltage, DC voltage, ohms, continuity, non-contact voltage. So, meron din po siya dito ilaw yung kanyang backlight at meron din po siya dito ilaw sa likod. Pindutin lang natin ng 3 seconds. So, ayan po siya. So, ito po yung pinaka-importante sa kanya, ano? So, non-contact voltage. So, mayroon po siyang non-contact voltage na napaka-sensitive po, ano. So, testingin natin. Ayan po siya. So, tingnan nyo, may na-detect na kaagad siyang line. Ipa natin siya, i-didikit dito. Subukan natin i-dikit. So, ayan po siya. Ganyan po siya ka-sensitive na mag-detect ng mga live wire. Ng mga live, ano. Live current. Ganyan po siya ka-sensitive. So, ayan. So, ayan, napakaganda pong gamitin ito. So, testingin din natin sa kanyang tester, no? So, ayan, nakalagay po siya auto. So, testingin natin. Lagyan natin ng test probe. Yan po. Palagi po kayong mag-ingat kapag i-experiment po kayo o current na po ang inyong pagtetesan. So, ayan po, oh. Testingin natin. So, ayan po yung kanyang reading. Nasa 185 volts po yung reading natin dito sa ating multimeter. So, ayan. So, ayan lang po yung ating mga product na isang set, ano. So, sa mga gustong umorder dyan, maglalagay po tayo ng yellow basket po dito sa ating left side ng ating video, ano, left down side ng ating video. At kung sa YouTube kayo o sa Facebook po kayo nakapanood, at kung sa YouTube at sa Facebook po kayo nakapanood, ay ilalagay ko po yung link sa comment para direct na po kayong maka-order sa ating shop, ano. So, ayan po. So, yan lang po yung ating test na ating electrical test kit. So, sana ay nagustuhan mo itong ating video. So, hanggang dito lang po muna ako. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating mga channel, ano, so mag-subscribe na po at mag-follow at i-share po ang video na ito para marami pa po ang makapanood. So maraming salamat sa inyong panonood.